umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Yun Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Mga ka-agri, this week po, kasama pa rin po natin si Dr. Pepito Manuel R. Dedote, isa po sa Technical Service Manager ng Cab Bantres Philippines Incorporated. At ang pag-uusapan po naman natin ngayon, yung mga common diseases po na na-encounter po sa mga broiler breeders. Doc Mindy, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Charlie. Doc, eto, diretso na tayo. Siyempre, kayo, ang dami nyo na naiikutan ng mga farms po, ng mga broiler breeders. Opo. So, ano ba yung mga pangkaraniwan na na-encounter nating problema o mga sakit? So usually sa broiler breeder operation, simula sisiw hanggang breeder, meron tayong mga bakuna na ginagamit na live na sinasabi, live virus vaccines. Now, ang nangyayari dito, merong mga vaccination reactions na hindi napapansin kaagad. Pero kapag tinignan mo yan, after mga, let's say, 2 to 3 days, meron ka nang makikitang reaction. May namamaga ang muka, may namumulap mata, parang sore eyes, may nakahiwalay dun sa malayo ng sisiw. So ito yung mga nakikita nating mga senyales na may nagkaroon ng tama ang mga sisiw natin. So, valid nagkaroon siya ng tama dahil doon sa binigay nating bakuna. Ganun ba yan, Doc? Opo, kasi ganito po yan. Live virus po ito. So, ginawa siyang attenuated, parang pinahina siya. Pero kapag mahina ang resistensya ng manok, magkaroon siya ng sakit. Ganun po ang nangyayari. So, ganyan po ba, normally, Doc, ano yung kailangan nating ibinibigay? Kasi, di ba, meron sabi nga nila na after ng vaccination, dapat may ibigay ka na suplemento sa kanila para maiwasan natin yung ganyang mga stress sa vaccinations. Opo, meron pong mga procedures dyan. Pwede nyong, ganitong gawin natin, ihiwalay ka agad yung mga may tama, sabihin natin. Then, tender loving care. Baga, bigyan ng tamang lunas, pag-aalaga, pag-aaruga, kailangan po yan. 24/7. Pag yung po ba mga breeders natin ganyan, yung nabawa, nakita natin nagkaroon ng vaccination reaction. Sabi nga, nag-manifest siya ng sakit na yon. So, is it advisable na kasama pa rin natin siyang alagaan at palakihin pa rin siya as breeders? Opo, kailangan po yan. Kasi, sabihin natin, pa lang yan, 1 week old pa lang. Ang haba pa ng 5 buwan. So, sa una pa lang, itama natin yung mga procedures natin para konti na lang pagkakamali natin. Lalo na sa pagbabakuna. Handling, sa storage, tsaka administration. So, ano ba yung critical? Ano ba yung critical na edad na yan during yung sa pagbabakuna na yan? Marami pong stages yan or age ng pagbabakuna. Kung every week ka nagbabakuna, nakabando yung mga tao natin dyan. Kung may supervisor, veterinarian, nakababantay dun sa tao. Kung magbabakuna ka through spray, pag-i-spray ng bakuna, nakatingin ka rin dyan. Ganon din sa pagpapatak, isa-isa. Ganon din sa pag-injection, isa-isa. Ngayon, Doc, naman, halimbawa, sa mga older birds na natin, ano naman yung karaniwan nating nagiging problema dyan? Pagdating sa, let's say, maglilay na yung manok natin, yung mga babae na broiler breeders, usually nagkakaroon ng tinatawag na egg yolk peritonitis. Yun po yung nababasagan sa loob. Ayun po. O nga, pag po ba nabasagan ng itlog, matik ba, patay na yung manok na yan? Hindi. Kung kaya ng manok, mabubuhay siya hanggang 1 buwan, 2 buwan. Pero, mangangayayat na po yun. Pero pag ganun talaga, wala na tayong magagawa doon sa manok natin na yun. Kasi ang matres is nasa labas. Yung itlog na nabasa mo is nasa labas siya ng bituka. So, hindi siya ma-absorb. Hanggang dito lang po yun. Para ka nag-scramble ng itlog, ganun po itsura kapag bagong basag. Okay, Kapag tumagal na po yung infection, basag, magiging parang kulay orange yun. Didikit na lang dito sa bituka yun. Walang absorption. Makakayait ng manok natin. Wala. Magre-regress na rin yung follicle. Pag na-stress siya, yun, basag yung itlog. Normally po ba, Doc, sa mga broiler breeders, gaanong karami ang isang clutch ng itlog? Ang manok na nangingitlog, usually sa picking, maabot po ng 6 yan. Dito po sa broiler breeder, 6 na itlog. 6 na itlog sa isang linggo. Doc, ang isa pang yung bang feather picking, hindi natin masyado naging problema rito sa broiler breeder. Nagkakaroon din tayo ng feather pecking kapag mayroong problema sa feeds natin. Normally, ang problema
ay sa feeds. Opo. Kasi Yung akala ko na yan, ang problema niyan ay kumbaga sa talaga lang may makulit lang naman. O yun pala, may deficiency yung feeds. Meron po. Ang ano doon is, yung methionine cysteine, isa yan. Yung pong amino acid. Pag kinulang yon, magkakaroon ka ng feather pecking. So yun, magkakasunod-sunod na yung problema mo. Opo. Yan Ang ganda po. Ang ganda po ng usapan natin. Yan mga ka-agri. Yan po yung mga pangkaraniwan natin na mga sakit na na-encounter sa ating broiler breeder management. Mga ka-agri, next week naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa biosecurity. Napakahalaga po nito. Masisino po naghahayupan, mapapakinabangan po itong ating pag-uusapan. Siyempre, makakasama pa rin po natin si Doc Mindy. Doc Mindy, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Sir Charlie. Next week po ulit tayo. Magkasama pa rin tayo dito. Okay po. Muli po, mga ka-agri, Charlie Cruz po ng Candice Yun Farm. Para sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.